Hello mga kaibigan, mga kapatid, mga masigasig na sumusubaybay. Mapagpalang araw ng Miyerkules sa inyong lahat. Nasa ika-26 na araw na tayo sa buwan ng Hunyo. Ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Alam nyo, ang katotohanan na maraming mga gawain at maraming mga pinagkakaabalahan sa aking ministeryo, pero gumagawa talaga ako ng paraan upang kahit paano ay maipagpatuloy ko yung mga pagninilay araw-araw. Kaya ako na may natutuwa na patuloy kayong nagtatangkilik, patuloy kayong sumusubaybay sa mga pagninilay na ito. Maraming salamat din sa inyong patuloy na pag-share ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan upang sa gayon ay sila rin mismo ay makarinig ng napakasimpleng pagninilay na aking ibinabahagi araw-araw. Tuloy-tuloy lang tayo at magsikap tayo palagi na maging mabuti. Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Mateo, Kapitulo 7, versikulo 15 hanggang 20. Ano ang sinasabi dito? Si Jesus ay nagpapaalala sa mga tao, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Mag-ingat kayo sa mga maling katuruan at nililigaw kayo ng mga ito. Bato-bato sa langit, no? Minsan nakakalungkot na marami tayong mga kapatid sa ibang pananampalataya na kung magsalita ay parang wagas na ang palagi nilang sinasabi, sila ang nasa katotohanan, sila lang ang gumagawa ng mabuti, sila lang ang karapat-dapat na gumawa nito, at sila lang ang maliligtas. Di ba? Kung pairalin lang natin yung napaka-critical na pagkilatis ng kanilang mga sinasabi, baka mapahiya sila. No? Hindi naman tayo nang lalait, pero minsan ito yung lumalabas. Lalong-lalo na yung mga kapatid natin na talagang nag-iingay, no? Nag-iingay at sumisigaw. Minsan marinig mo sa mga kalsada, nang lalait sila ng ibang mga pananampalataya. Akala mo sila lang ang maliligtas. Pero ang katotohanan, alam din nila mismo na yung inaaniba nilang grupo ay itinayo at itinatag ng isang tao. Yan yung isang malaking kasinungalingan na ginagawa nila. Ang kasaysayan ay hindi pwedeng sinungaling. Kahit si computer, kahit si Google ay makasagot ng mga tanong nila. Sino ang nagtatag ng ganitong simbahan? Si Google, alam niya. Ibibigay sa inyo ni Google yung taon, yung buwan, araw na kung paano ito ipinarehistro sa gobyerno at sino yung nagtayo ng kanilang grupo. Masakit ito at hindi mo yan marinig kung sila ay magsasalita. Pero para lang sa akin mga kapatid, sa ngalan ng katotohanan, sa ngalan ng paglilingkod sa Panginoon, tayo ay mayroong iba't ibang pamamaraan ng paglilingkod. Kaya ako na may natutuwa sa ibang grupo na talagang gumagawa din ng paraan kung paano magkaisa ang iba't ibang pulutong o balangay ng mga pananampalataya na narito sa Pilipinas na napakarami. At ako na may nalulungkot na mayroon din iba na parang ang kanilang panindigan ay sila lang ang maliligtas at sila lang ang mga mabubuti. Nakakahiya naman, no? na ganun ang lumalabas sa kanilang mga pamamahayag. Sila lang ang totoo, sila lang ang mabuti, sila lang ang maliligtas. Mahiya naman kayo sa kaluluwa nyo. Tingnan nyo naman kung ano yung mga ginagawa ng inyong grupo sa pangkabuuan. Sana wag ganun at hindi ganun ang posibleng lumabas. Ang gawin natin ay magkaisa, magtulungan sa ngalan ni Kristo. Ipalaganap natin ang pagmamahal, ipalaganap natin ang katotohanan na maglingkod at magpapahalaga sa bawat isa. Yun yung magandang ipahayag natin. Hindi yung pagsira ng pananampalataya at paniniwala ng iba. Na kung tutuusin naman na yung marami dyan, yung iba dyan, hindi naman masyadong
nakapagtapos ng pag-aaral, hindi nga nakatapos ng elementarya, ng sekundarya, ng kolehiyo. Pero narito siya, nagsasalita. No, hawak na hawak ang Biblia na napakagaling, napakabait, napakatalino. No, na akala mo, nag-graduate siya sa kilalang pamantasan at nagkaroon ng mataas na pinag-aralan. No, hindi naman ganoon. Sana we have to be humble, we have to be true, especially in serving the Lord. In the name of Jesus, in serving the people, especially those who are in need. Yun yung pinakamaganda. Kaya tayo, lalo-lalo mga Katoliko, mag-ingat kayo sa mga taong gano'n. No? Maiingay. Pero yung iniisip nila, hindi natin alam. Baka pera-pera lang, bato-bato sa langit. Bato-bato sa langit. Ang matamaan, guilty. No? Minsan, alam nyo, yung mga sinasabi lang minsan, kung gusto mo maging mayaman, tumayo ka ng iyong sariling pananampalataya, ng iyong reliyon, ng iyong sikta. Ikaw yung founder, ikaw lahat. No? Nakakalungkot naman na maraming mga Katoliko na naliligaw ang landas. Posible dahil hindi rin nagsisimba, hindi rin nila alam kung ano ang katuruan ng ating simbahan. Kaya sana magdasal tayo palagi, mag-ingat tayo sa mga maling katuruan, sundin natin ang tinuturo ng ating simbahan, kung ano yung maganda, lalong-lalo na sa usapin ng paglilingkod at pagpapahalaga sa bawat isa. Sa ngalan ni Jesus, sana magtulungan tayo. Sa ngalan ni Jesus, sana patuloy tayong maglingkod sa bawat isa. Pagpalain mo tayo ng Panginoon. Sa ating panalangin, Panginoong Jesus, turuan mo kaming huwag maligaw ng landas. Turuan mo kaming maglakbay sa iyong liwanag upang maabot namin ang iyong paghahari. Amen.